Sa nakaraan nating episode, tuluyan na nga dumating si Kapka upang iligtas si Mina Ashiro mula sa kamay ni Kaiju number 9. Ngayon, nagkatapat na ang dalawang halimaw, Kaiju number 8 laban kay Kaiju number 9. Sa gitna ng wasak na syudad, unti-unting tumahimik ang paligid. Sa command center, sunod-sunod ang mga ulat ng mga operator. Walang delay sa komunikasyon sa loob ng 1 kilometrong radius. Idinideklara ang paligid bilang grade 7 restricted area. Operator Team 13 magsisimula na ng suporta. Habang patuloy ang mga ulat, nakatayo si Kaiju number 8. Nakatingala, bakas sa muka ang matinding determinasyon. Napasabi ito na dahil sa lahat ng sumuporta sa akin hanggang ngayon, nakarating ako sa puntong ito. Kaya naman mananalo ako kahit na anong mangyari. Mula roon ipinakita ang dalawang halimaw na magkaharap sa gitna ng nawasak na lansangan. Tahimik ang lahat. Ang alikabok sa paligid ay tila huminto sa paggalaw. Si Kaiju number 9 ay nakatayo sa kabilang dulo. May mapang-insultong ngisi sa labi. Habang si Kaiju number 8 ay nananatiling kalmado, handang-handa sa labanan. Sa command center, seryosong nakamasid ang mga tao. Tahimik na nag-aabang. Maging sa evacuation shelter, makikita ang mga sibilyan. Pinipigil ang hininga, umaasa, nanginginig, nananalangin. Hanggang sa biglang sumugod si Kaiju number 8. Isang bugso ng galit at determinasyon. Ang bawat suntok niya dumadagundong, parang lindol na bumabalot sa buong syudad. Sa bawat banggaan nila, gumuguho ang mga gusali. At sa command center, walang makapaniwala. Pantay na nakakalaban si Kapka sa pinakamapanganib na kaiju sa mundo. Ngunit sa gitna ng alikabok at apoy, maririnig ang malamig na boses ni Kaiju number 9. Ipinapaalam ko sa iyo, ang katotohanan na nakatayo ka pa nga rito ay isa lamang maling kalkulasyon, isang maliit na pagkakamali na maaaring ayusin. Umisi siya, tila hindi man lang nasaktan. Napasabi nga itong si Kapka na noon pa man ay kilala ko ang halimaw na ito na malakas. Kaya alaman naganda ako. At sa isang iglap, isang pagsabog ng lakas, muling nagkasalpukan ang dalawang halimaw. Sumabog ang lupa sa ilalim nila at ang lungsod muling yumanig. Habang tuloy ang sagupaan, biglang sumagi sa isip ni Kapka ang tinig ni Vice Captain Hoshina. Ang araw na tinuruan siya nito ng isa sa pinakaimportanteng aral sa pakikipaglaban, ang troop style hand-to-hand combat. Sinabi ni Hoshina noon na nakaugat sa ibabang bahagi ng katawan, nagsisimula sa paa, at mula roon ipinapasa mo ang lakas na yon papunta sa iyong kamao. At doon, tulad ng itinuro ni Hoshina, inipon niya ang lakas mula sa lupa, ipinasa sa kanyang mga binti, at mula roon tumama ang suntok, malakas, solid at diretso. Napasabi si Kaiju number 9, mas malakas siya kaysa dati. Hindi nga inaasahan ni Kaiju number 9 ang ganoong puwersa. Ang teknik na ginamit ni Kapka ay hindi lang basta lakas. Ito ang paraan ng pakikipaglaban ng pinaghusay ni Shinomiya, ang perpektong balanse ng lakas at teknik. Ngayon, ginamit niya ang parehong estilo, lakas at teknik, pinag-isa. Habang sumisidhi ang laban, naramdaman ni Kapka ang bigat ng lahat. Ang bawat sugat, ang bawat laban, lahat ng tumulong at naniwala sa kanya hanggang sa puntong ito. Dahil sa kanila, nakarating ako rito. Mananalo ako, kahit ano pa ang mangyari. Ilabas mo ang puso mo, ilagay mo ang determinasyon mo sa bawat galaw, sa bawat teknik. Pagkatapos nun, nagsunod-sunod na ang mabibigat na atake ni Kaiju number 8. Magulat ang lahat sa command center. Ang mga mata nila'y nakatutok sa monitor. Hindi makapaniwala sa lakas na pinakawala ni Kaiju number 8. Bawat suntok, bawat hampas, nagpapatilapon kay Kaiju number 9. Ngunit ilang sandali pa, sumabay na rin ng atake si Kaiju number 9. Nagpaalitan sila ng mga mababangis na suntok. Walang umatras, walang umalis sa pwesto. Sa tindi ng banggaan ng dalawang halimaw, ang paligid nila'y unti-unting gumuho. Ang mga gusali bumibigay. Ang lupa'y nagkabitak-bitak. Ang buong syudad halos mawala na sa anyo. At mula sa command center, maririnig ang tinig ng isang commander. Hindi na tatagal ang syudad, lalo na kung magpapatuloy pa silang magbanggaan ng ganito. Tila hinaharap natin ngayon ang kahinaan ng mismong sibilisasyon.
ang banggaan ng dalawang eminent class monsters. Bawat suntok ni Kaiju number 8 ay naglalagablab ng puwersa. Bawat hampas ay umaalingaw-ngaw sa buong lugar ng Tachikawa. Sa command center, nakamasid ang lahat sa monitor. Kita nila kung gaano katindi ang bakbakan. Napasabi nga ang isa sa mga operator na, "Ayos, sige lang, ituloy mo yan." At ayun nga mga lods, napasabi yung commander, mali ang akala nila. Mukha mang kahanga-hanga, pero ni kaunting pinsala wala man lang natamo si Kaiju number 9. Sinabi na niya kanina na nag-a-access siya ng mga alaala noong nangyari ang signal jacking. Makatwiran lamang para kay number 9 na malaman ang tungkol sa pakikipaglaban sa hand-to-hand combat. At ayun nga mga lods, napasabi itong Kaiju number 9 na, "Alam ko kung paano ka lumaban." At yun nga, sa pag-atake nga ni Kaiju number 8, sinalubong ito ng matinding counter-attack mga lods. Isang mabilis na counter-attack mula kay Kaiju number 9. Mismong si Kaiju number 8 ay napaatras sa lakas ng sagupaan. Napasabi nga si Kaiju number 8 na, "Troop style hand-to-hand combat second form." Sumugod uli itong si Kaiju number 8, pero sa bayang atake lang ang nangyari. Napasabi si Kaiju number 9 na, "Walang silbi yan. Nauuna ang aking kapangyarihan kaysa sayo kapag gumagamit ng parehong galaw." At sa command center, napasalita yung commander doon na, hinuhulaan nito ang bawat galaw. Alam na ng number 9 ang estilo ng pakikipaglaban ng hand-to-hand combat. Ano pa, natutunan nito ang tungkol sa estilo ng troop style hand-to-hand combat mula sa pinakamalakas na gumagamit nito, si Isao Shinomiya. At napasabi nga yung isa sa mga operator dito na, "Ano ang dapat nating gawin?" At nagsalita si Kaiju number 9 na, "Sayang, hindi mo nalampasan ang inaasahan ko." Umatake ito ng malakas na suntok at napasalag na lang itong si Kaiju number 8 at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Napapikit na lang ang bata sa convention shelter habang pinapanood yung nangyayari at napasabi na, "Lolo." Biglang pinakita yung eksena kung saan nagsasanay sila Kapka at si Vice Captain Hoshina. Dito tinuro ni Hoshina ang Hoshina style hand-to-hand combat. Sinabi nga ni Hoshina na isa itong pamamaraan ng pamilya na ipinasa sa mga henerasyon. "Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya sa pagtuturo sa iyo ng aking mga diskarte dahil si Isao Shinomiya ay kinuha ng number 9. Ngunit maaari pa rin nating samantalahin ang katotohanan na alam ni number 9 ang tungkol dito. Babaguhin natin ang estilo ng troop style hand-to-hand combat sa pamamagitan ng pagsasama ng mga elemento ng pakikipaglaban sa estilo ng Hoshina style hand-to-hand combat. Huwag mong sabihin sa iba ang tungkol dito. Kung ginawa mo yon at napunta sila sa kamay ni number 9, maaaring malaman ito ang tungkol sa ating bagong pamamaraan. Hindi mahalaga kung sila ay miyembro o opisyal. At huwag mong sasabihin kahit kay Commander Ashiro." At sumagot nga itong si Kapka na, "Okay, kuha ko. Lampasan natin ang Isao Shinomiya troop style hand-to-hand combat." At ayun nga mga lods, ginamit ni Kaiju number 8 ang troop style hand-to-hand combat third form. At napasabi itong si Kaiju number 9 na, "Di ba sinabi ko na sa'yo, alam ko yan?" At biglang napasabi uli ito na, "May kakaiba sa galaw na ito ha." Ginawa ni Kaiju number 8 ang itinuro sa kanya ni Hoshina. Lumubog at humakbang na may malawak na lakad. Pagkatapos ay paikutin upang madagdagan ang kapangyarihan. Third form alternative, modified twin blast. Tinamaan ng matindi si Kaiju number 9 mga lods. Tumilapon at wasak ang dibdib nito. Nagulat ang lahat sa command center. Napasabi ang commander na, "Yung taong to, nagawa niyang i-evolve ang teknik ni Isao." Napasabi nga ang isa sa operator sa command center na, "Nagawa niyang tamaan sa core na bahagi ng katawan ng kalaban. Kaiju number 9 is seriously damaged." Lahat ay umaasa na sana tuluyan niyang natapos si Kaiju number 9. Napasabi na nga lang bigla itong si Kaiju number 8 na, "Hindi pa tapos. May kakaiba sa pagkakatama ko ng atake sa kanya." At ayun nga mga lods, may inner shield pa nga ito.
Napasabi nga yung nasa command center na ginawa nitong ibuhos ang kanyang lakas para maagawa ng shield at protektahan ang core nito. At nagsalita nga si Kaiju number 8 na kung ganon, bago siya tuluyang makagenerate, aatakihin ko pa siya ng isa pa. At bigla ngang umatake ang Kaiju number 9 at tumalsik si Kaiju number 8 at napasabi sa sarili na isang atake lang kailangan ko. Biglang naglaho si Kaiju number 9 at napasabi si Kaiju number 8 na kailangan kong gamitin ang kakayahan kong mahanap ang lokasyon nito. At biglang nagsalita si Kaiju number 9 na ang huling sagabal talaga sa plano ko ay ikaw. Sabay sumulpot si Kaiju number 9 sa gilid nito at umatake ng malakas. Nabagsak si Kaiju number 8 at sunod-sunod na atake ang ginawa sa kanya ni Kaiju number 9. At nagsalita nga si Kaiju number 9 na number 8, para kang dating tao sa pagitan ng pagkatalo sa aking mga obra maestra at sa hindi planadong panghihimasok ng taong gumagamit sa weapon number 6. Muli kayong lahat ay lumihis ng malayo sa aking inaasahan. Talagang natutuwa akong matuto tungkol sa mga tao. Pag-aralan sila, paghiwa-hiwalayin sila at kainin sila. Mas lalong natututunan ko ang tungkol sa kanila para mas lalo akong nag-e-evolve. Tinatakpan nila ng karunungan ang kanilang mga biological na kahinaan sa mundong ito sa pamamagitan ng mga kasangkapan at tuntunin. At habang dakma ni Kaiju number 9 sa mukha si Kaiju number 8, sinabi nito na at kahit walang pakinabang, isinasakripisyo nila ang kanilang sarili para sa kapakanan ng iba at ibahagi sa mga mas mahina kaysa sa kanila. Mga baliw talaga silang nilalang. Gusto kong matuto pa, kaya kukunin ko ang lahat. Nakikita mo ba? Katawan ng tao, kultura ng tao, lahat ng bagay ay naging punlaan. Yan ang mundo ng Kaiju na pinagsusumikapan ko. At nagsalita si Kaiju number 8 na kailangan kong talunin ang halimaw na ito ngayon din. Wisit ka! Hindi ko hayaan na gumawa ka ng mundong ganyan! At umatake nga itong si number 8 dito kay number 9. At ayun nga lang mga lods, nasa lag ito ni number 9. At sumagot nga itong si Kaiju number 9 na ang atake mo kanina ay kawili-wili. Malinaw na lumakas ka. Ngayon, ako naman ang magpapakita kung gaano na rin ako kalakas. Napasabi sa command center na si number 9, nagbabago na naman ang anyo. At kasabay nito ang isang malakas na atake na nagpayanig sa paligid. Naiwasan naman ni Kaiju number 8 at sinabi nito na ang lakas ng atake niya sa malapitan, hindi ka panipaniwala. Parang tinamaan ako ni General Isao Shinomiya mismo. Biglang may kasunod na atake si Kaiju number 9 mula sa malayo. At napasabi na lang ito si Kaiju number 8 na ibang klase na siya ngayon. Parang hayop na nag-iiba talaga. Delikado ako. Kahit lumapit o lumayo, parang sabay kong kalaban sina number 9 at number 2. At ayun nga mga lods, habang sugatan si Kaiju number 8, bigla na namang nagpakita ng kakaibang anyo si Kaiju number 9. Mas malakas, mas mabilis at parang ibang nilalang na. Ano na ang gagawin ni Kaiju number 8 ni Kapka para talunin ang ganitong uri ng halimaw? Yan ang malalaman natin sa susunod na episode dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime kinukwento ng malinaw sa Tagalog.